Bilang isang bangkay, wala akong interes sa tao. Sa halip, nababaliw ako sa weight training. Dahil may kakaibang sistema ako. Tuwing matatapos ako sa isang set, nakakatanggap ako ng puntos ng sistema bilang gantimpala. Pagkatapos ng ehersisyo, dahil nagugutom ako, pumunta ako sa ikatlong palapag ng supermarket para humanap ng pagkain. Ang kakaibang amoy ay nakakuha ng aking atensyon. Lumingon ako. Ilang kahoy na estante ng sapatos ang nakapaligid sa lugar na iyon. Ang nakalantad na bahagi, mukhang kamay ng tao. Ngunit narito ang problema. Kung talagang makatagpo ako ng tao, paano ako makikipag-usap sa kanila? Hindi ako makapagsalita, at hindi rin marunong ng sign language. Habang nag-iisip ako, biglang may ingay sa tabi ko. Isang anino ang mabilis na lumapit sa akin. Biglang sumugod ng sobrang bilis. Ang matalim nitong sandata ay kumikislap at diretso sa lalamunan ko. Dahil sa malakas kong pangangatawan, agad akong umilag sa saksak na ito. Ang survivor ay nakatingin sa akin ng may kaba. Maliwanag na hindi niya inasahan na mabigo ang ambush sa ganitong kalapit na distansya. Kung ikukumpara, ang aking lakas ay mas malakas kaysa sa mga zombie na kanyang naranasan noon. Nakatayo sa tabi ni Lihaw. May isang batang babae, isang ina at anak, at isang matandang lalaki. Kasama ang isang lalaking nasa gitnang edad na nakasuot ng suit. Sa maikling sagabal, ang iba ay nagmadaling tumakas. Tanging ang matandang lalaki ang nanatiling nakatayo. Sa harap ng sitwasyon, itinaas ko ang aking mga kamay at kumindat sa hangin. Sinusubukang ipahayag na hindi ko sila sasaktan. Huwag silang matakot. Nang makita ni Lihaw ang sitwasyon, lalong lumala ang kanyang ekspresyon. Ikaw ang unang zombie na may katalinuhan. Gusto mong palayain muna ako bago kainin ang iba, tama ba? Bakit pa mas lalong nagkakalituhan ang paliwanag ko? Gusto ko sanang magpaliwanag muli. Pero biglang nilakad ng matigas ang hakbang ang kalaban. Muling sumugod ang kutsilyo sa aking kamay. Sa oras na ito, nakita ko ang lalaking nasa gitnang edad na biglang sumugod mula sa likuran. Itinaas ang isang panghiwa ng pakwan at inatake ang aking bato. Agad akong umangat ng binti at tinadyakan si Lihaw na sumugod. Hanggang sa siya ay bumangga sa likod na istante ng sapatos at huminto. Kaagad kong pinigilan ang kanyang atake. Bago bumagsak ang kutsilyo ng lalaking nasa gitnang edad. Tinamaan ang kanyang kutsilyo. Ang bilis ng mga nakaligtas na tao na ito, sobrang decisive. Walang pagkakataon na makipag-ugnayan sa akin. Pero kung gusto nilang pumatay sa akin, di na ako magpapakita ng awa. Sa oras na iyon, biglang kinuha ng matandang mata ay walang buhay. Ang espada ni Lihaw. Sugod sila sa akin. Ngunit hindi ko sila pinansin. Agad akong nakarinig ng isang tunog. At ang matandang lalaki ay bumagsak. Hindi ko akalain na si Lihaw ay makikita ito. At biglang nagalit. Walang pakialam, sumugod siya sa akin. Hindi ito kapatid. Ayos ka lang ba? Kayo ang unang umatake. Lahat ng kutsilyo ay nakatutok sa ulo ko. Ngayon, kayo pa ang nagmamadali. Talaga bang iniisip nyo na madali lang mangbuli ng mabait? Hawak ko ang pulso ng kamay niyang may kutsilyo. Sa kabila, pinindot ko ang kanyang dibdib. Isang shoulder throw at nahagis ko siya palayo. Nang bumagsak si Lihaw sa lupa, bigla siyang nawalan ng malay. Parang nabangga siya ng sasakyan. Ang buong katawan niya ay may mga sugat mula sa basag na salamin. Nakahalataan ang mga bampira sa amoy ng dugo. Isang-isa silang tumakbo na parang mga baliw. Sakto namang nakita ito ni Sujin Hua na papalabas na. Mabilis akong lumapit sa basag na bintana at tumingin pababa. Nakita kong itinulak ni Lihaw ang ilang mga bampira. Biglang nawala ang kanyang bakas. Talagang mas malakas ang kanyang lakas kaysa sa karaniwang tao. Siya ba ang anak ng kapalaran sa mundong ito? Dahil nagkaroon na ng alitan, kailangan itong putulin mula sa ugat. Nang ako'y handang tumalon upang habulin siya. Sumigaw ang lalaking nasa gitnang edad. Naiintindihan mo ba ang tao? Kainin mo na ako. Mas matigas ang laman ko. Wala akong pakialam sa kanya. Diretso akong tumalon. Agad kong pinigilan ang aking mga binti. Diretso akong humabol sa taong iyon. Pagkalipas ng kalahating oras, bumalik ako sa supermarket. Nakita ko ni Sujinhe. Dali-daling umatras siya ng ilang hakbang. Pero ang nakapagpasaya sa kanya ay, hindi niya nakita si Lihaw. Pagkatapos ay bumuka ang bibig ko. At nagsimulang mag-gesture. Tumuturo sa kabilang panig. Minsan naman ay tumuturo sa bubong ng supermarket. Hindi masyadong maintindihan ni Sujin. Ngunit nararamdaman niya, maliban sa nakakatakot na hitsura.
Wala akong masamang intensyon sa ngayon. Ikaw, ang ibig mong sabihin ay dapat akong manatili dito. Tama ba? Narinig ko na ito. Tumango ako ng may kasiyahan. Sa wakas, may isa nang nakakaintindi sa aking mga senyas. Mabilis, kumuha ako ng papel at panulat muli. Nagsimula akong sumulat ng seryoso. Nakita ni Sujin ang eksenang ito. At lalo siyang nalito. Nang makita niyang nagsusulat ako. Halos hindi makapagsalita sa gulat. At ako'y nababahala sa aking pangit na sulat. Napakahirap gumawa ng ganitong maselang gawain matapos maging zombie. Pagkatapos kong magsulat, ibinigay ko ang notebook kay Sujinhe. Ako'y isang zombie lamang. Dito ay ligtas. Napansin ito ni Sujinhe. Mayroong isang damdamin sa loob na hindi maipaliwanag. Ngunit nag-ipon siya ng lakas ng loob upang magtanong. Ako. Gusto ko lang sanang itanong. Ano na ang nangyari sa taong itinapon mo? Tumingin ako sa ibaba at nagpatuloy sa pagsusulat. Dapat ay hindi siya namatay. Kailangan kong sabihin. Talagang swerte ng taong iyon. Ginamit ko ang lahat ng aking lakas. Nang malapit na akong makahabol sa kanya, bigla akong nawasak ng grupo ng mga zombie. Nang makalabas ako sa alon ng mga bangkay, wala na siyang bakas. Matapos makuha ni Sujinhe ang sagot na ito, nakahinga siya ng maluwag. Pagkatapos, hindi ko na pinansin si Sujinhe. Lahat ng nakuha kong attribute points ay inilagay sa espiritu. Sa isang iglap, ang buong utak ng mga zombie ay naging aktibo ng ilang beses. Pagkatapos, inutusan ko si Sujinhe na ayusin ang dalawang katawan upang hindi ako magka-interes dito sa isang araw. Kahit na hindi maganda ang itsura ni Sujinhe, kailangan niyang sundin dahil nasa ilalim siya ng bubong. Itong mga zombie. Noon, nagkamali ang grupo namin na akala sa kanya. Kaya nagkaroon tayo ng ganitong sitwasyong hindi mapatay at hindi makaalis. Pero huli na ang pagsisisi ngayon. Sa pagkakataong iyon, nagbigay ako ng isang papel at sinabi, magpalit ka ng damit, aalis na ako. Pagkatapos niyan, tumalon ako mula sa sirang bintana. Nakareact si Sujinhe na ang kanyang damit ay basang-basa na ng pawis. Ang balat sa loob ay bahagyang nakikita. Medyo namula ang kanyang pisngi at naisip, ayos lang, siya ay isang zombie. Siguro parang nakita ng mga pusa at aso. Lumabas ako para sa isang bagay lamang. Makipaglaban sa mga zombie. Ang pakikipaglaban ay isa ring uri ng ehersisyo. Kumuha ako ng 2 kutsilyo mula sa backpack. Sumugod sa gitna ng mga zombie. Nakinig ng buong hapon sa mga ungol. Bagaman natatakot si Sujinhua, nagtangkang sumilip at tumingin pababa. Nakita niyang hawak niya ang 2 kutsilyo habang hinahabol ang ibang zombie. Hindi lang alam ni Sujinhua na ang mga zombie ay karaniwang nagwawala sa gabi. Kapag hindi pa nakakakain, sumisugod sila sa kapwa nila. Gusto niyang gawing sarili niyang teritoryo ang lugar na ito. Ayaw niyang may ibang mga zombie na lumapit, kaya't naging pag-aari ko na rin siya. Nagsusumamo si Sujinhe. Gino zombie. Mas magiging agresibo kayo sa gabi. Hindi naman siguro kami kakainin, di ba? Nakatitig ako na puno ng tanong at umiling. Agad kong kinuha mula sa backpack. Isang radyo na kasing laki ng palad. Binuksan ko ito sa harap ni Sujinhe. At inadjust sa isang channel. Narinig ang boses ng kantang Haiku o Tiankong. Lalo pang naguluhan si Sujinhe. Hindi naman siguro. Ang mga zombie ay kayang gumamit ng radyo. Matapos ang 1-0 minutong kanta, biglang huminto ang radyo, at nagkaroon ng tunog ng kuryente. Pagkatapos ay nagsimula itong magbalita. Pinakabagong balita noong Nobyembre 11, natuklasan ng research team sa Kyoto. Ang paraan ng artipisyal na paggising ng mga superpower. Ihahayag bukas sa lahat ng mamamayan. Voluntaryong pag-sign up. Kahanga-hanga ang mga mananaliksik. Si Li Hao tiyak na isang gising na tao. Ngunit hindi ko alam kung anong antas siya. Pagkatapos, nagpunta ako sa seksyon ng mga lalaki at nagbihis ng malinis na damit. Naiwanan ko ng papel para kay Sujinhe. Matulog ka ng maaga. Huwag kang matakot. Ligtas dito. Hindi na maintindihan ni Sujinhe. Ang nakikita niyang ginoong bampira. Kailangan bang talagang magpakamaayos ng isang bampira? Pumunta ako sa give sa 2 palapag. Kumuha ng 100 kilo na barbell at nagsimulang mag-ehersisyo. Matapos ang isang gabi ng pagsasanay. Sa attribute panel, sa wakas, naging kaya kong labanan ang 40 na kalaban. Nararamdaman ko na ang aking kapangyarihan ay nagbago ng malaki.
Ang mundo sa aking paningin ay naging mas mabagal. Ngayon, madali kong malalampasan ang 1-0 na nakaraang sarili ko kagabi. Panahon na para pumunta sa downtown. Samantala, sa isang opisina malapit sa sentro ng lungsod, isang grupo ng 5 tao ang nagtipon-tipon. Karaniwan, ang mga grupong ito ay binubuo ng mga gising. Ayon sa impormasyon na dinala ng scouting team kahapon, nandoon lang ang espesyal na zombie. Ngunit sa ngayon, wala akong nararamdamang kakaiba. Ang espesyal na zombie ay may paunang antas ng talino. Hindi madaling mahuli. Pero ito ay isang napakahalagang sample ng pananaliksik. Kailangan itong dalhin pabalik. Biglang, habang tinitingnan sa teleskopyo, ang mga kasamahan sa ibaba ay napasigaw. Kapitan, may isang zombie na nakasuot ng backpack sa kalye. Nakatago siya at nagmamasid sa paligid. Parang siya ang target ng misyon. At papalapit na siya sa atin. Subukan nating mahuli siya ng buhay. Pero alam ng lahat. Nasa maliit na grupo lang natin. Imposible ang mahuli ang isang leader na zombie ng buhay. Pero, ang mamatay ay may parehong halaga ng pananaliksik. Sa oras na ito, ako na naghahanap ng mga supplies. Punong-puno ng pagdududa sa puso ko. Bakit kaya kakaunti na ang mga zombie malapit dito? Sa sandaling iyon, may narinig na putok mula sa malayo. Napansin kong may tao sa bubong sa malayo. Bigla akong nanginig sa takot. Agad akong gumulong sa gilid. Naku! Wala naman akong ginagawang masama sa inyo. Buti na lang at mabilis akong nakaiwas. Sumabog ang rocket sa pader sa tabi ko. Ang shockwave ay nag-iwan ng ilang puting marka sa balat. Kung talagang tinamaan, baka kahit hindi mamatay, ay malubhang masaktan. Nang makita ito ng kapitan, nagbago ang kanyang mukha at naging napakapangit. Yung 4 na tao ay hindi nagbigay sa akin ng kahit anong pagkakataon na tumugon. Isang tao sa kanila ay biglang nagbago ang anyo. Magiging kalahating tao, kalahating lobo. Ang 2 pang tao ay nagliliyab ang apoy sa kamay. At ang unang nagsalita, sa kanan ay nakahawak ng yelong kutsilyo na biglang naging matatag. Samantala, ang malalaking kuko ng lobo ay parang kampilyo na sumasagupa sa ulo ko. Nang makita ito, lumiko ako sa gilid. Kasabay nito, buong lakas kong pinukol ang kanan kong kamao. Malakas na tinamaan ang tiyan ng lobo. Biglang napaatras ang malaking katawan ng lobo. Nabagsakan nito ang salamin ng isang tindahan. Hindi alam ang kalagayan. Nang makita ni Kapitan, nabigla siya. Alam niya na sila uli matapos maging werewolf. Ay halos kasing lakas na ng Kapitan. At mayroon siyang napakalakas na kakayahang magpagaling. Ngayon, siya ay tinamaan ng isang suntok mula sa kalaban at hindi alam ang nangyayari. Lalong bumigat ang mukha ng Kapitan. Tara na! Ang zombing ito ay hindi natin kayang labanan. Malaki ang posibilidad na ito ay isang leader. Wala kaming lahat na kayang makipaglaban sa kanya. Sinimulan ko ring suriin ang kabilang panig. Maliwanag na ang nagsasalita ay ang leader ng grupong ito. Mas malakas ang taong ito kaysa sa batang iyon kahapon. Dagdag pa rito, ang mga ito ay mga awaken. Hindi nakapagtataka na naglakas loob silang kumilos sa labas. Nag-alinlangan ako ng kaunti. Ngunit nagpasya akong tapusin silang lahat. Sa wakas, ako ay isang zombie na ngayon. Kahit gaano pa ako kabait sa mga tao. Hindi ko maaasahan na walang masamang intensyon ang iba. Lalo na't sila ang unang umatake. Hindi pa ako ganun kamahinahon para patawarin ang isang ambush na may ngiti. Agad akong kumilos. At tumakbo patungo sa isa sa mga taong may apoy. Nang makita ng kapitan na ako'y tumatakbo, sumigaw siya at mabilis na tumakbo patungo sa akin na may hawak na ice blade. At sa sandaling nahawakan ko ang ice blade, isang malamig na hangin ang nagdulot ng kaunting pagkaantala sa aking galaw. Bago pa ako makapag-react, isang bagong sinag ng apoy ang muling tumama sa akin. Una, pinagsaluhan ko ang apoy gamit ang aking kamay. Agad akong sumuntok sa kapitan na may hawak na ice blade. Sa isang iglap, kahit anong gawin ng kapitan upang ipagtanggol ang kanyang sarili gamit ang ice blade. Ang ice blade ay biglang nagbasag at lahat ng tao sa paligid ay nagulat. Sumigaw ang kapitan, bakit ka pa nakatulala, tumakas ka na. Ang zombing ito ay tiyak na isang leader. Ngayon, nakinig sila. Isang kasamahan ang nagbuhat sa kanyang katim na nagbalik sa anyong tao at tumakbo. Nang marinig ko ito, huminto ako saglit. Leader, antas ng leader.
Ito ba ay isang antas ng lakas ng mga gising na tao? Ngunit ang kapitan ay hindi nakatagal ng matagal. Agad ko siyang hinawakan sa leg. Sa oras na ito, siya ay nasa huling sandali na, napakamahina na. Kahit na ang mga zombie sa paligid ay lumapit nang marinig ang ingay. Wala ni isa ang naglakas loob na lumapit upang kumain. Alam kong naiintindihan mo. Ngunit huwag kang magyabang, ang mga kasama ko ang maghihiganti para sa akin. Ang mga kasama ko, ang maghihiganti para sa akin. Wala na akong pakialam sa sinasabi niya, diretsong pinigilan ko ang kanyang leg. Patayin na siya ng tuluyan. Sa oras na ito, tatlong kasamahan natin ay nakatakas na ilang kalye. Nagkita na sila ng babaeng kasamahan. Bagamat isang nagising na, ang babaeng ito ay may suporta na uri ng kakayahan sa pakiramdam. Hindi siya malakas sa laban. Nang makita niya ang ilang kasamahan, tinanong niya tungkol sa balita mula sa leader. Hindi na kailangang maghintay pa. Malamang ay pinoprotektahan na tayo ng leader at naiiwan na siya. Matapos kong talunin ang leader ng grupo ng tao, nakakuha ako ng 10 puntos sa katangian. Talaga, mas matindi ang laban, mas madali akong makakuha ng mga puntos sa katangian. Bigla, isang napakalaking anino ang humarang sa aking daraanan. Ipinagkait pa ang bangkay ng miyembro ng grupong tao na tumakas kanina sa aking harapan. Ang kanyang sigaw ay puno ng hamon. Sa oras na ito, napansin kong tila naiintindihan ko ang kanyang ibig sabihin. Ngunit minsan tila mahina. Hinawakan ko ang aking baba at tumingin pataas sa napakalaking nilalang na higit sa 2 metro ang taas. Habang hindi pa nakaka-react yung kalaban, bigla kong sinunggaban ang maliit niyang binti. Hinampak siya ng malakas sa lupa. Noong una, yung matangkad na zombie ay galit na sinusubukang makipaglaban. Pero matapos siyang mag-struggle ng ilang sandali, napagtanto niyang hindi siya laban. Sa hinaing niya, unti-unting naging tono na ng pagmamakaawa. Samantala, sa pansamantalang ikatlong lugar ng pagtitipon. Isang tao mula sa 5 taong squad na umatake sa akin kanina ang bumalik na may malubhang sugat. Bitbit ang mahahalagang impormasyon. At ang lahat ng ito ay nagsimula sa aking tinanggap na bagitong sundalo. Nang makita ko ni Sujinhe na nakauwi, saka siya nakahinga ng maluwag. Kagabi, hindi siya matapang matulog. Hanggang sa makalipas ang kalahating araw na ako ay umalis, saka siya nakatulog ng kaunti. Bilang tao, talagang nais niyang pumunta sa mga lugar na pinupuntahan ng tao. Sa katunayan, pakiramdam niya ay hindi totoo na siya ay nabubuhay sa ilalim ng proteksyon ng mga zombie. Mabilis kaming nakarating ni Gao sa Give. Diretso akong tumalon at binigyan siya ng isang malakas na sipa. Ang mataas na zombie ay galit na umuungal, natapos na ang klase. Makikipaglaban ako sa'yo. 5 minuto pagkatapos, ang mataas na zombie na nakadapa sa lupa ay nagsimulang humingi ng awa. Pagkatapos ay narinig ang tunog ng abiso mula sa sistema. Natapos ang pagsasanay, nadagdagan ang mga attribute points. Tumingin ako sa mataas na zombie na tinamaan ng 5 beses. Nakahiga siya sa lupa na para bang nais niyang maging isa sa lupa. Tila hindi na siya babangon. Pinindot ko siya sa balikat at sabi ko, ang bait mo pala. Pagkatapos ay kinuha ko ang barbell na 200 kilo at nag-biceps curl. Pagkatapos ay nag-assembly ako ng isang machine para sa DAS. Bawat tapos ng isang set ay tataas ang attributes ko. Totoo, nakaka-addict ang pagiging malakas, mabilis akong naging sanay dito, dumilim na naman ang gabi. Alam ko na ang mga zombie sa gabi ay magiging agresibo. Kaya pinili kong ilagay lang siya sa give. Bumalik ako mag-isa sa ikatlong palapag ng supermarket. Nagsulat ako ng isang tala at inihagis ito kay Sujinhe. Maaari bang lumipat tayo ng lugar bukas? Sige na, Ginoong Sangchi. Ang pangunahing dahilan ng paglipat ng lugar ay mas mabilis ang pagkonsumo ng karne kaysa sa inaasahan ko. Habang lumalakas ako, mas marami na akong kinakailangang hilaw na karne. Hindi ko pa rin mahanap ang gatas pagpapasuso, anong gagawin ko? 5 buwan pa lang ang anak ko. Yung babaeng nasa gitnang edad ay nag-ipon ng lakas ng loob para makipagtitigan sa akin. Ngunit tumingin lang ako sa kanya at sumulat ng isang tala. At ibinigay kay Sujinhua. Sinabi niya na maaari kang manatili dito. Sa kahit na maikling panahon, ligtas ito. Paano mo masisiguro ang seguridad? Anong oras na?
Umaasa ka pa rin na laging protektado ka ng mga zombie, siya ay zombie. Mauubos kayo balang araw. Hindi ko siya pinansin, siya ay umikot at bumaba ng hagdan. Kitang-kita na gusto pa niyang magsalita ang middle-aged na babae. Agad na tumakbo si Sujinhe at tinakpan ang bibig niya. Kung hindi siya masaya, kakainin niya kaming lahat. Nakatakas ang middle-aged na babae. Gusto ko lang na mabuhay ang bata. Naramdaman ni Sujinhe ang konting emosyon sa kanyang puso. Biglang isang malakas na ingay ang narinig, bumukas ang salamin sa harap ng sapatos na kabinet. Isang mataas na anino ang pumasok sa pamamagitan ng basag na bintana. Ang matutulis na kuko ay mabilis na tumusok sa nakaluhod na ginang. Sa kanyang likas na reaksyon, iningatan niya ang kanyang anak sa ilalim niya. Ang matutulis na kuko ay humawak sa kanyang leg. Narinig ang malakas na tunog ng pagkabasag ng kanyang leg. Pagkatapos, dahan-dahan siyang itinaas ng zombie. Nang nais pa niyang kumilos, isang anino ang lumitaw na mas mabilis at sinipa ang zombie palayo. Tumingin ako sa mataas na bangkay sa harapan ko, at ang kanyang mga mata ay malinaw na iba sa araw. Mas magulo at mas mabangis kaysa dati. Ito ba ang pinagmumulan ng panganib? Ngunit hindi ko siya binigyan ng pagkakataon na ipaliwanag. Diretso akong sumuntok sa kanyang ulo at pinindot siya sa lupa habang pinapalo. Akala ko mahina siya. Hindi nakapagtataka na hindi siya natalo ni Lihaw. Bigla akong nakaisip ng isang bagay at agad na yumuko upang buhatin ang bata. Matapos ang ilang minutong sunod-sunod na pagsuntok, narinig ko ang pamilyar na sigaw ng pagmamakaawa. Boss, wag mo na akong saktan, alam ko na ang pagkakamali ko. Sabi ko, sa susunod, diretso na kitang papatayin. Ang matangkad na zombie ay nanginginig sa takot, nagtatago ng katawan. Alam niyang pumasok siya sa teritoryo ng boss. Naka-offend siya, kaya hindi siya nagreklamo sa suntok na ito. Nang umalis siya, hindi niya nakalimutang hilahin ang bangkay ng babae. Naiintindihan niya na ayaw kumain ng tao ng boss. Pagkatapos, ginamit ko ang ilang estante para harangan ang bintana. Nang dumaan ako sa tabi ni Sujinhe, sumulyap ako sa sanggol sa kanyang mga bisig. Nataranta siya at agad na niyakap ang bata. Akala niya mas interesado ang ginoong zombie sa bata. Ngunit nag-iwan lang ako sa kanya ng isang piraso ng papel at bumaba. Nakasulat dito na kung hindi siya kampante, maaari siyang pumunta sa ikalawang palapag. Binasa ni Sujinhe ang papel. Ngunit sa tingin niya, mas ligtas pa ring malapit sa ginoong zombie. Ngunit nang bumaba siya sa hagdang bato, ang nakita niya ay halos nagpahinto sa kanyang isipan. Hindi ba mali ang paraan ko ng pagbaba ng hagdang bato? Si Ginoong Zombie ay naglalagay ng musika gamit ang radyo at nag-ehersisyo pa. Ganito na ba kadisiplinado ang mga zombie ngayon? Kinabukasan, nilagyan ko ng laman ang aking backpack ng natitirang karne sa supermarket. At nag-iwan ako ng papel para kay Sujinhua, aalis ako pagkatapos ng 1 oras. Kung ayaw mong sumama sa akin, maaari kang manatili. Naalala ni Sujinhua ang nangyari kahapon at mahinahong sinuri ito. Kung mananatili siya, malamang ay kakainin siya ng mga zombie sa gabi. Sa mga nakaraang araw, mukhang hindi naman kumakain ng tao ang ginoong zombie. Maging medyo maamo pa siya, pinilit niyang kumbinsihin ang sarili. Nang lumabas kami mula sa supermarket, makikita na ang mga naglalakad na zombie sa paligid. Ngunit sa pagtingin nila kay Sujinhua, isang tao. Hindi sila naglakas loob na sumugod dahil sa amoy na dala ko. Dahil dito, ang mga karaniwang zombie ay instinctively natatakot. Nang malapit na kami sa Giffin, ang 6 na malalakas na zombie ay natira na lang sa 2. Ngunit mas matindi pa ang nararamdamang presyon. Siguro ay nagsimula silang umunlad ng kaalaman pagkatapos nilang magdigmaan kagabi. Ngayon, ang 2 matipunong zombie ay hawak na ng matangkad na zombie lord. Matama nilang tiningnan si Sujinhe pero hindi sila makagalaw. Matapos naming umalis sa supermarket ng ilang sandali, dumating dito ang iba't ibang grupo ng tao, kabilang si Lihaw. Noong nakaraang araw, muntik na siyang mapatay sa kamay ko. Noong nakaraang araw, muntik na siyang mamatay sa akin. Ngunit nailigtas siya ng maliit na grupo ng mga may kakayahan. Dumating siya sa pagkakataong ito na may balak na dalhin ang kanyang koponan para patayin ako at iligtas si Sujinhe. Ngunit ngayon, madilim ang mukha ni Lihaw at puno ng matinding galit ang kanyang mga mata. Hindi niya natagpuan si Sujinhe.
May duda siyang maaaring nakain na siya ng zombie. Isang kumikislap na liwanag ang lumitaw sa kanyang kamay at mabilis siyang pumasok sa supermarket. Sa kanyang daraanan, lahat ng zombie ay pinatay ng isang saksak. Sinubukan ng ibang mga miyembro ng koponan na pigilan siya, ngunit pinigilan siya ng kapitan. Matagal na siyang naipon ang galit, hayaan na siyang ilabas ito. Narito na tayo sa 24 oras na gift na pinili natin kahapon. May isang locker room sa gift na naging silid ni Sujinhe at ng sanggol. Nakapag-ayos na ng bagong base, unti-unti nang dumidilim. Upang maiwasan ang pagkasira ng ulo ng mga tauhan sa gabi. Nag-ehersisyo ako sa tabi ng pinto ng silid ni Sujinhe. Dumating ang balita mula sa radyo. Ang pinakabagong ulat ay ang Kyoto no. 3 na lugar ng pagtitipon ay nawasak ng mga espesyal na uri ng zombie. Pakiusap sa lahat ng mga nakaligtas sa mga lugar ng pagtitipon, huwag maniwala sa mga zombie. Hindi na sila mga walang isip na kakaiba. Ang hindi kauri ay may ibang puso. Ang koponan sa Kyoto ay nagbuod ng tiyak na paraan ng pagsasanay para sa mga nagising. Maaari tayong aktibong sumipsip ng mga hindi kilalang salik sa pamamagitan ng tiyak na mga pamamaraan. Sa gayon ay mapapalakas ang mga kakayahang pambihira. May mga tiyak na panganib sa prosesong ito. Matapos marinig ang balitang ito, nakabuo ako ng 2 konklusyon. Una, ang mga zombie sa antas ng leader ay makakapag-usap na ng normal sa mga tao. Kahit na malapit na ako sa 2nd antas, ipinapakita pa rin ang sistema na ako ay nasa unang antas. Totoong kayang gawin ng 2nd tao na sa isang paraan. Na aktibong sumipsip ng mga hindi kilalang salik upang palakasin ang kanilang mga kakayahan. Talaga bang hindi mapagkakatiwalaan si Ginoong Zombie? Nang marinig ni Sujinhe ang balita, tiningnan niya ako nang may pagkalito sa kanyang mukha. May tono ng hindi tiyak na tanong. Biglang may narinig na malakas na sigaw mula sa malayo. Pumunta ako sa bintana at tumingin pababa. Nako, may kasunod na higit sa 10 zombie ang nakabuntot sa aking kapatid na sino. Iba-iba ang kanilang anyo, malinaw na mga espesyal na uri na umunlad na. Kung batay sa antas, lahat sila ay dapat umabot sa unang antas. Tumalon ako mula sa mga zombie at tumingin sa bumagsak na anino. Lahat sila ay yumuko. Magaling, ipagpatuloy ang pagsisikap. Medyo mayabang na umuungol ang aking kapatid na sino. Kinabukasan, habang nag-ehersisyo ako, ang mga kapatid ko ay nagpasabog na sa pagpatay. Isang pangkat ng mga espesyal na uri ang naglalakad ng matatag sa kalye. Sa bawat lugar na kanilang pinuntahan, ang mga zombie ay yumuyuko at sumusunod. Sa loob lamang ng kalahating araw, nakakuha sila ng 30 unang antas na tauhan. Ang mga karaniwang zombie sa paligid ay nagtatago ng malayo sa ganitong sitwasyon. Ngunit biglang may lumitaw na isang 4 na metrong mataas na malaking zombie. Kasama nito ang higit sa 10 espesyal na uri na humarang sa daan. At ito ay isang zombie na nasa huli ng 2nd antas. Sa puntong ito, wala akong kaalaman tungkol dito at patuloy na nag-ehersisyo. At ngayon, mas bumabagal na ang bilis ng pagkuha ng attribute value sa pag-ehersisyo. Sa ganitong takbo, baka 2 araw pa bago umakyat sa 2nd antas. Kahit ang mga zombie sa ilalim ko ay hindi makakahuli sa isang galaw ko, mahirap pang ang mag-boost ng attributes. Bigla kong narinig ang isang pamilyar na sigaw. Paglingon ko, nakita ko na yung 2 matipunong zombie ay nagmamadaling papalapit sa akin. Nang hudyat ng may galit at sigaw na may nangyari sa maliit ko. Pagkatapos marinig ko yun, nakaramdam ako ng kakaibang kasiyahan. Ibig sabihin ba nito na mukhang nakatagpo ang maliit ko ng mas malakas na zombie? Kailangan ko ng isang magandang punching bag. Sa kabilang panig, ang malaking zombie ay parang humahawak ng sisiw. Hawak nito ang ulo ng unang kapatid at handang sumipsip dito. Hindi naglakas loob ang unang kapatid at ang iba pang mga tauhan na makipaglaban. Nakita ng malaking zombie ang sitwasyon at muling bumunot ng kamao. Sa mga sandaling iyon, isang anino ang dumating na may nakakagulat na bilis. Sa isang malakas na tunog, nagulat ang lahat ng zombie sa paligid. Sino mang mangahas na galawin ang aking kapatid ay naghahanap ng kamatayan. Ang kamao ng matipuno at mabagsik na multo ay bumangga sa akin. Nadali ako at napaatras ng ilang hakbang habang ang kanang braso niya ay bumaba ng husto. Nagsimula ang isang masigla at makapangyarihang laban pagkatapos mapahiya. Sa simula, pareho kaming nagtutulungan at nagtutunggali. Ngunit patuloy na may lumalabas na tunog ng sistema na nagsasabi ng pagtaas ng mga katangian. Unti-unting nagbago ang sitwasyon mula sa pantay na laban hanggang sa tuluyang pang-ispiya. Lalong nahihirapan ang matipuno at mabagsik na multo sa laban, biglang sumabog siya ng malakas na lakas.
Akala ko magpapakasaya siya hanggang sa kamatayan, pero hindi ko inasahan na walang pakundangan itong kalaban. Tumakbo siya at umatras ang iba pa niyang mga tauhan. Pero hindi ko sila naabutan. Isa ay dahil sa pagod at gutom pagkatapos ng labanan. At isa pa, dahil sa babala na dala ng radyo kanina. Kapag hindi ka sigurado kung may nakatagong kalaban, mas mabuting mag-ingat, lalo na tumaas na ang intelihensya ng mga bangkay. Pagkatapos, dinala ko si No. Isa na sugatan pabalik sa aming base. Mula kay No. Isa, nalaman ko, may isang matangkad na zombie sa likod ng isang leader. Ibig sabihin, ang leader ng matangkad na zombie ay malamang na nasa ikatlong antas. Sa kabilang panig ng mall, ang matangkad na zombie ay nakaluhod sa harap ng isang maliit na zombie. Ang ibig mong sabihin ay, dahil may lumabas na kakaibang zombie, kaya hindi sila nanalo. Kung ganoon, hindi ako makakaalis sa tabi ng aking amo sa ngayon. Maaari mong dalhin ang kalahati ng mga tauhang nasa ikalawang antas at tapusin ito agad. Naging interesado siya sa kakaibang zombie sa bibig ng matipuno niyang zombie. Sumusunod po, Panginoon. Sa kasalukuyan, nasa isang kritikal na yugto ako ng ebolusyon. Matapos ang napakaraming pagsisikap at gastos. Hindi pwedeng magkamali sa puntong ito. Kailangang alisin lahat ng posibleng banta. Di nagtagal, napansin ko na. May ilang dosen ng iba't ibang anyo ng zombie na papalapit dito. Mukhang hindi naman sila weaker kaysa sa number 1 na maliit. Tiyak na yung matipuno na si sobrang laki. Na may dalang higit sa 10 second level na mga zombie, muling lumabas. Malaki ang pagbabago sa kanilang attitude, pati na sa tono, halos may bahid ng kayabangan. Sumuko ka o mamatay ka. Yung dalawang matitibay na zombie sa likod ko ay nagsimulang nanginginig ng hindi mapigilan. Siguro dahil sa sobrang laki ng agwat sa talino. Hindi pa man nakakamove si sobrang laki. Bigla akong bumilis at maagang umatake sa kanila. Nang makita ng matipuno na zombie ang sitwasyon, nagulat siya. Sa halip na tumakbo, sinubukan pang makipaglaban ng kusa. Agad akong sumugod gamit ang isang mabilis na sipa. Tama sa mukha ng zombie sa unahan. Biglang bumagsak ang pulang zombie na parang tinulak paalis. Di na nakapag-antay, agad akong bumawi at nag-block. Sa suntok na tinangka nitong umatake sa akin. Ang matangkad na zombie ay nag-aalab ang puso sa laban, may bahid ng kasakiman sa kanyang mga mata. Kung makakain ko siya, pagkatapos kong umangat, baka makasabay na ako sa leader. Mabilis akong nasuppress ng mga ito. Ngunit habang naririnig ko ang patuloy na mga alert ng sistema, kahit na tinamaan, parang masaya pa rin ako. Tapos na. Kung mapatay si Ginoong Zombie, kahit na hindi ako makita ng mga zombie, mamamatay akong nagugutom dito. Nang marinig ang ingay, si Sujin Hua ay sumilip mula sa itaas. Ang eksenang ito ay labis na nakatakot sa kanya. At sa sandaling ito, natapos ko na rin ang huling pagdagdag ng katangian. Matagumpay akong umakyat sa unang antas ng ikalawang baitang at naramdaman ang nag-aalab na lakas sa aking katawan. Bigla kong hinawakan ang ulo ng isang zombie. At sinuntok ko ito ng may matinding puwersa na nagpadala dito palabas ng laban. Sa isang iglap, huminto ang galaw ng ibang mga zombie. Kakaiba, bakit ang bilis tumaas ng lakas nitong mga zombie, hindi makatwiran? Sa ngayon, ang mga second tier na zombie na ito na mukhang matibay ang katawan. Para bang gawa sa papel sa aking kamay. Sa loob ng 5 minuto, tanging ang malaki at matibay na zombie na lang ang natira sa laro. Nabali ang kanang binti nito, bumagsak ang malaking katawan. Sa isang tindahan na naging gibag-giba na. Magpasakop ka o mamatay. Nakatayo ako sa dibdib ng matipuno at nakalulunos na zombie, nakatingin dito. Hindi makapaniwala ang matipuno at nakalulunos na zombie. Bakit may napakalakas na kapangyarihan sa isang maliit na katawan tulad nito? Pero kailangang aminin nito na mas malakas ako kaysa sa inaasahan. Marahil kahit ang boss niya ay hindi makakatapat sa akin. Huwag nang banggitin ang mga lord sa likod niya. Kaya't wala na siyang nagawa kundi magpasakop. Hindi na ako nagsalita pa, diretsong tinusok ang ulo niya na parang matalim na tabak. Ang mga mata ng huli ay lumaki at unti-unting nawala ang sigla. Si Sujin Hua ay labis na nagulat, lalo na nang makita niya. Napinatay ko ang isang zombie na ilang beses ang laki sa akin. Hindi ko alam kung bakit, ngunit nagkaroon ako ng kaunting kasiyahan sa loob. Matapos ang laban na ito, naramdaman kong marami akong nakuha. Una, nagkaroon ako ng breakthrough sa aking lakas.
Pangalawa, nakumpirma ko ang antas ng aking kakayahan. Walang duda na ito ay talagang higit sa ikalawang antas. Biglang naramdaman ko na bahagyang umiindayog ang lupa. Puno ng hindi magandang pakiramdam sa puso ko. Kahit na nararamdaman ko lang ito ng bahagya dito, sa sentro ng lungsod. Malakas ang pagyanig sa malaking mall. Haha, malapit nang magtagumpay ang aking plano. Di nagtagal, buong mundo ay masasakop na sa ilalim ng aking paa. Sa isang maliit na grupo ng mga espiya na malapit dito, biglang sumuka ng dugo ang isang lalaki. Parang sila ang kanilang amo. Ang nakakatakot nilang antas ng kapangyarihan ay hindi lang basta leader. Parang nahuli na nila tayo, magmadaling tumakas. Pero sa susunod na segundo, sabay-sabay silang bumagsak at ang kanilang ulo ay biglang nawala. Hindi pa tuluyang nagigising ang aking Panginoon. Hindi pwedeng hayaan ninyong sirain ninyo ang malaking bagay. Di nagtagal, napansin ko na nitong mga nakaraang araw, mas kaunti na ang mga bangkay sa kalye. Parang mas kaunti na kaysa dati. Kahit ang simulaing matinding tawag ay nawala na. Ito ay nagdudulot sa akin ng labis na pagdududa. Tumalon ako patungo sa ikalawang palapag. Tumingin ako sa bata sa mga bisig ni Sujinhe na unti-unting humihina. Hindi naman siguro dahil lang sa pagtatae ay mawawala na ang bata. Ngunit parang may koneksyon ang batang ito sa mga pagyanig nitong mga nakaraang araw. Mula nang mangyari ang pagyanig, tila dumami ang isang uri ng substansya sa hangin. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, mukhang hindi na makakaligtas ang bata hanggang sa araw na ito. Kailangan siyang pasukin ng virus ng zombie ng kusa. Dahil sa ngayon, wala talagang kondisyon para sa paggamot. Ang pagpapasok sa bata ng virus ay tila tanging paraan ng kaligtasan. Inabot ko at pinutol ang kuko ng aking kaliwang hintuturo. Ang madilim na kulay ng kuko ay may kasamang bulok na dugo na direktang ipinasok sa bibig ng bata. Ginoong zombie, ito. Sige na, wala na talagang ibang paraan. Medyo biglaan at talagang nakakadiri. Hindi inaasahan na ang bata na dati may mahina at malambot na hininga, ay biglang sumuso sa mga kuko na mukhang nakakadiri. Ang tibok ng puso ay unti-unting naging mas malakas at kahit ang mga ngipin ay nagsimulang kumilos. At pagkatapos ay lumabas ang bago. Diyos ko, ang bilis naman. Hindi tama, bakit ang bilis ng paglaki? Kahit alam niya na ang mga nahawaan ng virus ng zombie ay nagkakaroon ng ilang uri ng pagbabago. Nakatagpo na siya ng mga taong nahawaan. Pero hindi niya alam na ang batang na-infect ay mas mabilis ang paglaki. Sa totoo lang, ni ako ay na-stuck din sa balita. Inabot ko ang batang patuloy na nagbabago. Ituro ko ang locker room at ipinaalam kay Sujinhe na umuwi na muna. Hindi ko inasahan na sa susunod na segundo, biglang magbukas ang mata ng bata na cute. Sa malambing na boses, niyayakap niya ang braso ko, tatay. Anong nangyayari? Ito ba ay zombie o tao? Bakit nakakapagsalita ka na? Kung ito ay isang zombie, hindi ito maaaring umabot sa ikatlong antas. Kung ito ay isang tao, pagkatapos ng kalahating oras, ay lumaki na parang isang 7 taong gulang na bata. Yung mga matutulis na ngipin, hindi talaga mukhang tao, nakakalito talaga. Yung batang babae, yakap ang aking braso, may kaawa-awang tono, ulit na sinabi. Gutom na si baby. Itinuro ko ang backpack sa pintuan ng dressing room. Tapos, ipinakita ko na may pagkain doon. Ang maliit na batang babae ay tila nakakaintindi. Nang tumalon siya, medyo nahirapan siya at hindi sanay. Nang siya ay magsimulang lumakad, tila naisip niya ang isang bagay. Luminga siya at hinawakan ang aking maliit na daliri. Parang ayaw niyang maghiwalay. Dahil dito, sumunod na lang ako sa kanya. Kahit na maingat kong kinuha ang bote ng gatas at ipinasok ito sa kanyang bibig. Ang maliit na batang ito ay tila hindi tumutol at naguluhan ako. Hindi umiinom ng gatas ang mga zombie, kaya dapat ito ay ituring na tao, di ba? Nang marinig ang ingay sa labas, hindi na napigilan ni Sujinhe ang kanyang pag-curiosity. Binuksan niya ang pinto ng kaunti upang sumilip sa labas. Nakita niya ang isang batang babae na may edad na 7 o 8 taon. Sa mga sumunod na araw, hindi nagtagal at dumating na ang taglamig. Napansin din ng batang babae ang tao sa likod ng puwang ng pinto. Sumilik siya at sweet na ngumiti, sabay sabi, "Kumusta, ate?" Ngunit medyo gusto kong magreklamo. Bakit kapag tinawag akong papa, si Sujinhe ay nagiging ate na? Ako na nagsinta bilang ama, naisip ko. Nagpa siya pa rin akong bumangon mula sa kama, sa huli, malaki na ang anak ko.
Kahit ang damit, laruan, at merienda, hindi pwedeng mawala. Basta ngayon, ang kailangan lang ay libre na makuha. Biglang parang isang kidlat, isang batang babae ang dumating na parang bumilis ang takbo. Mahigpit siyang yayakap ang aking mga binti, ang mata ay kumikislap ng luha. Napilitan akong kumaway ng walang magawa at dinala siya palabas ng bintana. Naiwan si Sujinhe na nakatulala sa lugar. Ngunit nang ako'y bababa na para mag-ehersisyo, bigla niya akong niyakap sa binti ng napakabilis. Wala akong magawa kundi payagan siyang manood habang nag-ehersisyo ako. Sa totoo lang, mukhang hindi naman siya mapapahamak ng mga zombie. Ngunit hindi nagpakita ng anumang intensyon ang batang ito na huminto hanggang tanghali. Bumalik ang tauhan na sino. Isa kasama ang higit sa 10 unang antas na zombie. Nakita niya ang maliit na batang babae na puno ng kuryosidad sa kanyang mga mata. Inilabas ang mahahabang daliri at dahan-dahang hinawakan ang kanyang noo. Parang sinusubukan niyang alamin kung siya ay kapareho. Huwag siyang hawakan. Ang tagapag-utos ay nag-atubiling bawiin ang kanyang daliri. Nagtataka sa sarili, paano siya nakakapagsalita. At saka, hindi naman dapat malakas ang batang babae, di ba? Ngunit ang tanging tiyak ay, may dala siyang pamilyar na pakiramdam. Baka anak ng pinuno. Tumingin siya sa akin na nag-ehersisyo na may malapad na mata. Kaya bang magkaanak ng mga zombie? Ang tanong na ito ay labis na naguluhan sa kanya. Wala rin akong gana na makialam sa kanilang interaksyon. Agad kong inutusan ang aking unang tauhan na dalhin ang mga zombie para maghanap ng merienda at laruan. Hindi nagtagal, bumalik ang unang tauhan na may dala-dalang ilang bagay. Ibinagsak ang isang malubhang na sugatang asong zombie sa harap ng batang babae. Ang asong zombie na ito ay isang antas na isa at naglaan siya ng maraming pagsisikap para mahuli ito. Mas mataas pa ito kaysa sa karaniwang malaking aso, may matalim na ngipin sa bibig. Nang makita ko ito, hindi ko maiwasang pawisan sa noo. Para ba itong laruan para sa mga bata? Nais ko sanang parusahan ang mga tauhan ko. Ngunit nakita ko ang batang babae na masaya at hinawakan ang tainga ng zombie na aso. Humiyaw ang zombie na aso at tumalikod para kagatin siya. Batang zombie, ang sama mong aso. Sa isang malinaw na tunog, kumaway ang maliit na kamay ng batang babae. Isang sampal ang tumama, ang asong zombie ay nahilo. Ang panga nito ay napilipit dahil sa lakas ng tama. Tumingin siya sa maliit na batang babae na hindi umabot sa kanyang taas. Halos nagsimula ng magduda ang asong zombie sa kanyang pagkatao. Hindi ko rin inasahan na ganito siya katapang. Pero ayos lang, basta't masaya siya, hindi na siya laging makulit sa akin. Ang batang babae ay walang pag-aalinlangan na umakyat sa likod ng asong zombie. Nagsimula na siyang maglaro ng laro ng pagsakay sa aso. Pagkalipas ng ilang araw, napansin ko na unti-unting bumababa ang bilang ng mga bangkay sa kalye. Nagbibigay ito ng pakiramdam na malapit nang matapos ang krisis. Ngunit hindi bumaba ang konsentrasyon ng hindi kilalang substansya sa hangin. Sa halip, unti-unting tumaas ito. Bigla kong naisip, kaya ko bang magsalita? Hindi ba't tanging ang mga zombie na nasa 3 antas lang ang kayang magsalita? O baka naman kapag naabot na nila ang isang tiyak na antas ng espiritu, saka lang sila makapagsalita. Sa oras na ito, sa pakikisalamuha ni Van Chen, ganap ng naalagang-alaga ni maliit na batang babae ang zombie na aso. Siya ay malabong bumubulong. Nagtaka ako sandali, yumuko ako at hinaplos ang kanyang ulo at sinabi, "Dahil itinuturing mo akong ama, dapat mayroon kang pangalan, tatawagin kitang Shentongtong, okay ba?" Ang maliit na batang babae ay labis na natuwa at agad na niyakap ang aking binti at sumigaw. "May pangalan na ako, salamat, Papa." Si Sujinhua sa itaas ay labis na nagulat. Talaga bang nagsalita siya? Hindi ba dapat umabot sa 3 antas ang mga zombie para makapagsalita ng tao? Pero iniisip ko kung ipapadala ko ba si Sujinhe sa lugar ng mga tao. Sa kasalukuyang estado ko, kahit lumapit sa lugar ng tao, walang gaanong peligro. Biglang may malakas na rumble mula sa malayo. Kasama ang putok ng baril, batay sa dami ng ingay. Hindi ito maliit na grupo ang makakagawa. Nagkatinginan kami ng seryoso. Hinawakan ko si Shen Tongtong, tumalon kami papunta sa bubong ng isang bahay. Tumingin sa pinagmulan ng ingay. Doon, ang mga tao ay nagkakagulo, may mahigit 1,000 mga nakaligtas na tao. Lahat ay nakasuot ng mga combat uniform, at may ilang dosenang nakasakay sa mga pinahusay na armored vehicle. Napakalakas ng ingay na ginagawa ng mga nilalang na gawa ng tao. Sa huli, hindi mo pwedeng hindi makita ng personal ang ganitong kasiyahan.
Pakiramdam ko'y nakakaintriga. Sige, magmasid na lang mula sa malayo. Baka makakita pa ako ng laban sa pagitan ng ikatlong antas. At makapag-assess ng sarili kong lakas, pati na rin ang posisyon ko sa merkado ngayon. Nakatayo ang isang higanting bundok ng karne na parang bundok. Isang-isa, ang mga bangkay ay patuloy na pumapasok dito at nagiging isa. Hindi lamang ito makakalikha kundi makakagawa rin ng mga bangkay na nasa ikatlong antas. Makikita ang hindi bababa sa 1,000 bangkay na may iba't ibang anyo sa kabila ng kampo ng tao. May mga paltos na tila anumang oras ay puputok. May mga kamay na naging mga kutsilyong gawa sa laman at dugo. May mga maliit na katawan ngunit napakabilis. Bagamat may mga malalakas na tao sa panig ng tao, mahigpit pa rin silang nakatali sa hukbo ng mga bangkay. Sa ngayon, nahirapan akong iwan si Shen Tongtong sa tabi ni Su Jinhua. Sa kabila ng pag-iyak at pagmamakaawa niya, hindi na namin pinapansin. Habang naglalaban ang mga tao at iba pang mga zombie, maingat akong tumakbo papunta sa harap nitong Carne Mountain. Nang unang makita ko ang Carne Mountain, nagulat din ako. Siguro ang napakalaking katawan nito ay para lang sa 3 antas na atake, parang kinakamot lang. Pero bakit parang ang sarap nitong Carne Mountain? Napakaibang pakiramdam nito. Biglang may maraming mga tentakulo na lumabas sa Carne Mountain at niyayakap ang mga braso ko. Ramdam ko ang humihigop na puwersa mula sa mga tentacles. Gusto ba nitong sumipsip sa akin? Sakto, gusto ko ring matikman ang lasa mo. Bigla akong bumunot ng lakas at pinunit ang isang malaking piraso ng laman gamit ang aking kamay na parang kutsilyo. Pagkatapos kong makagat, lumiwanag ang aking paningin. Mas masarap ang laman na ito kaysa sa bulok na karne. At biglang umusbong ang isang matinding pagnanasa sa aking katawan, kasabay ng pagtaas ng aking mga attribute. Ngunit nang balak kong ipagpatuloy ang pagkain, bigla akong nakaramdam ng malakas na hangin mula sa likuran. Nabangga ko at naitulak sa pader ng laman. Agad akong nabulag at pagkatapos ay nakita ang isang mahina at kumikislap na liwanag. Sa harap ay isang daanan na gawa sa laman at dugo na mailapad na mga 10 metro. Pumasok ba ako sa loob ng bundok ng laman? Muling tumingin sa kailaliman ng daanan. Ang pamilyar na tawag na iyon ay nagdulot sa akin ng panandaliang pagkalito. Sa 7 o 8 metro ang layo, may isang pinto sa daanan. 3 malalakas na amoy ng mga zombie ang lumabas mula sa pinto. Ang nangunguna ay isang humanoid na zombie. Malinaw na sinabi ng humanoid na zombie sa akin. Ang naligaw na zombie ay may kaunting interes sa iyo mula sa kanyang amo. Simula ngayon, ikaw ay magiging bahagi na ng aking amo. Nang marinig ko ito, naisip ko sa aking sarili kung paano makakapagpatunay ang isang tier 3 na zombie sa kanyang amo. Ang bagay na ito na parang bundok ng laman, totoo bang isang tier 4 na zombie? Biglang kumilos ang humanoid na zombie at lumapit sa kakaibang anyo ng kamao. Mukhang siya ang napasok sa akin kanina. Ngunit mabilis ang aking reaksyon at itinaboy ang kanyang malakas na kamao. Isang suntok ang tumama sa kanyang dibdib at ang humanoid na zombie ay tumilapon palayo. Nakita ng baka na zombie na medyo nagulat. Mayroong ilang bagay na hindi napigilan ang lakas. Narito tayo sa loob ng katawan ng aming amo. Patuloy na sinasalakay ang lakas ng mga dayuhan, paano mo nagawa iyon? Sa totoo lang, sa simula, naramdaman ko na may lakas na sumusubok na pumasok. Ngunit ang lakas na iyon ay tila hindi makalusot kahit sa aking katawan. Kaya't hindi ko na ito pinansin. Ang zombie na may ulo ng aso at katawan ng pusa ay tila may naisip at nagpakita ng kaunting interes. Hindi nakapagtataka na nagkaroon ng interes ang aking Panginoon sa iyo. Bigla akong ngumiti at tumingin sa 3 zombie. Dahil ang inyong lakas ay limitado dito. Kayo ay magandang pagsasanay ng mga target. Tumayo ang humanoid na zombie at tiningnan ang kanyang nakalubog na dibdib. Sabay-sabay tayong umatake para talunin siya. Sa panahong ito, walang nakakaalam sa labas ng bundok ng laman tungkol sa laban namin sa loob. Ang 4 na pinuno ng tao sa labas ay nakikipaglaban ng matindi sa 3 third tier na zombie. Sa wakas, na-burn na ang 3 antas na zombie hanggang abo. Nagkatinginan ang natitirang 2 zombie. Malinaw na hindi nila inasahan na ang tao na may 3 antas ay makakapagpakita ng ganitong lakas, kaya tumakbo sila paalis. Sa laban, nagpalitan ng tingin ang ilang pinuno at nag-usap ng mabilis. Sa huli, nagpasya silang pumasok sa loob ng bundok ng karne para humanap ng paraan para mapuksa ang ika-4 na antas na zombie. Sa loob ng bundok ng karne, tinignan ko ang mga bangkay ng 3 zombie. May ilan na nabagsak dahil sa matinding lakas.
May ilan na naputol ang katawan at tumingin sa kanyang nakalubog na dibdib. Mabilis na kumuha ng piraso ng laman mula sa pader ng karne at isinubo ito. Sa totoo lang, ang lakas ng isang nag-iisang antas tatlong zombie ay mas mababa sa akin. Ngunit ang tatlong magkakasama ay nagdulot pa rin sa akin ng ilang abala. Buti na lang at patuloy akong lumalago sa laban. Kung hindi, talagang mahirap hulaan ang magiging resulta ng laban. Nagpatuloy akong maglakad ng ilang daang metro. Muli kong nakita ang tatlong pamilyar na anino sa aking harapan. Maari bang mabuhay muli? Tumingin ako sa tatlong zombie na medyo nagulat. Ang humanoid na zombie ay nagbigay ng isang pabulusok na tawa. Aaminin kong ikaw ay malakas at espesyal, pero dito na nagtatapos iyon. Kami ay mga di namatay at sa tuwing kami ay namamatay. Ang aming Panginoon ay nagbibigay sa amin ng mas malakas na kapangyarihan. Ngayon, sumuko ka sa aking Panginoon at ialay ang iyong katawan, maaaring maging mapagbigay ang Panginoon. At maaaring ipagkaloob sa iyo ang kapangyarihang di namatay. Ngunit bago pa man matapos ang humanoid na zombie sa kanyang sinasabi, siya ay nakaramdam ng pagdulas ng kanyang paningin. Ang buong katawan ay tumilapon pabalik. Ang dami talagang sinasabi, hindi ko maintindihan kung saan natutunan ng mga zombies na ito ang mga gawin nila. Agad na muling nakipaglaban ang apat na zombies. Malinaw kong naramdaman na tumaas ang lakas ng kalaban. Sa simula, ang tatlong zombies ay puno ng tiwala sa kanilang laban. Ngunit mabilis silang nagulat. Napagtanto nilang ang ikalawang antas na zombie sa harap nila ay mas malakas kumpara sa unang laban. Ang nakahiga sa lupa na may mahina ang hininga na zombie ay puno ng pagkadismaya sa kanyang mga mata. Pero hindi ko na ito pinansin at tinapakan ko ang ulo nito hanggang sa mabasag. Sa pagkakataong ito, hindi ako nagmadaling umalis kundi nagmasid sa tatlong bangkay ng mga zombie. Nakita kong ang pader ng laman ay naglabas ng napakaraming mga pang-uyam na bumulot at bumalot sa mga bangkay. Pagkatapos, ang mga bangkay ay nawala. 3 minuto ang lumipas, 3 anino na may dalang galit na puwersa ay muling sumugod. Talagang tumaas ang kanilang lakas. Ngunit hindi rin ako nagstay sa aking lugar. Sino ba ang hindi makakapagpalakas sa laban? Ang susi ay ang bundok ng karne na ito ay nagbibigay ng walang katapusang supply. At walang katapusang lugar para sa pagsasanay, paano ko ito palalampasin? Ngunit nang tumingin sila sa akin, labis silang nagulat. Paano? Nagpalakas na naman. Siyempre, binigyan tayo ng ating Panginoon ng mas malakas na kapangyarihan. Bakit ang bilis ng pag-unlad mo bilang isang zombie kumpara sa amin? Siguro masyado kayong mahina. Pagkatapos ng isang matinding laban, ang mga humanoid na bangkay ay bago pa mamatay. Nagmumula sa kanilang mga mata ang takot, nawala na ang kanilang dating pagmamaliit. Habang nagsasalita ako, hinila ko ang isang paa ng zombie na baka at agad na kinain. Ngunit bakit parang karne ng bundok karne ang lasa nito? Sila ba ay mga zombie na gawa sa karne dito? Samantala, sa kabilang banda, 2 lalaki at 2 babae, ang 4 na pinuno ay nakahandusay na nagre-relax. Nakatingin sa unahan, hindi maiwasang makaramdam ng kawalan ng pag-asa sa kanilang mga puso. Kakatapos lang nilang pumasok sa loob ng bundok ng karne, natuklasan nilang ang kanilang lakas ay pinipigilan. At nakatagpo sila ng 2 pag-atake mula sa mga zombing muling nabuhay. Nais nilang durugin ang pader ng karne at makahanap ng paraan upang makaalis. Ngunit natuklasan nilang hindi nila maabot ang labasan anuman ang gawin nila. At hindi nagtagal, muling lilitaw ang 3 zombies. At sa bawat muling pagkabuhay, nagiging mas malakas sila. Sa puntong ito, halos naubos na ang kanilang mga kapangyarihan. Kung magpapatuloy ito, magkakaroon ng mga nasawi sa susunod na laban. Kung hindi, talagang tuluyang mabibigo tayo sa susunod. Malinaw na walang sino man ang nakakaalam na ang mga bangkay dito ay may kakayahang magpabuhay muli. Hoy, naririnig niyo ba ang kantang umaawit? Sabay-sabay silang humarap sa likod, parang may naririnig nga silang tunog. Sa dilim, nakikita ko ang isang bangkay na nakasuot ng sira-sirang damit. Nakayakak sa likod ng ulo, papalapit dito. Katatapos lang magpahinga ang 4, agad silang naghanda sa pakikibaka. Ikalawang antas ng zombie, napakadelikado. Sila, bilang mga antas 3, ay may matalas na pandama sa lakas ng enerhiya. Bagaman kaya nilang matukoy na sila ay ikalawang antas, hindi sila magkakamali sa pakiramdam ng panganib. Tiningnan ko muna ang 4 at agad kong narinig ang papalapit na mga hakbang. Ang mga nakaraang pakikipag-ugnayan ko sa mga tao ay nagbigay sa akin ng malinaw na ideya. Kadalasan, sila ay kumikilos ng mabilis at walang pag-aalinlangan.
Hey, pinapayuhan ko kayong huwag kumilos. Dumaan lang ako, hindi ko kayo sasaktan. Pero kung gusto ninyong makipag-away, hindi ako magdadalawang isip. Sino ba ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na magbiro? Dapat agad nating tapusin ang pamilyang ito. Kung hindi, baka muling magbangon ang dalawang natitirang third stage na zombie. Biglang narinig ang malakas na sigaw mula sa malayo. Kayong mga pang-insulto sa amin, mamatay kayo. Tatlong zombie na sobrang bilis, hindi pinapansin ang apat na human commander. Diretsyong nilalampasan sila at papunta sa akin upang atakihin. Nagtaka ang apat na pinuno. Nag-aaway na ang mga zombie. At mukhang may kalamangan pa ang pangalawang antas ng zombie. Pagkatapos ng ilang sandali, muling nabuhay ang mga zombie na unang umatake sa kanila. May tono ng pagkalito sila. Anong ginagawa ninyong tatlo? Unahin niyong patayin ang mga tao. Sumigaw ang nakadapa na zombie. Huwag niyong isipin ang tao. Unahin niyo siyang patayin, paulit-ulit niya akong sinumpa. Hindi tayo magkalaban. Ang tatlong bagong lumitaw na tatlong antas na zombie ay nag-atubiling sandali. Bago sumali sa laban. Nakita ko ito at hindi ko maiwasang makaramdam ng kasiyahan, tatlo na naman. Tama lang, sa tingin ko hindi sapat ang hirap ng aking pagsasanay, ngayon ay perpekto na. Habang patuloy akong nagdadagdag ng mga katangian. Itinataas ko ang aking binti at pinapalo ito sa ulo ng kalaban. Ang zombie na may dalawang kutsilyo ay talagang hindi nakapag-react. Ang ulo ay nahila sa isang tabi. Samantalang ang isa pang pangil na zombie ay sinamantala ang pagkakataon at inatake ako. Nahawakan ko ang kanyang pangil. Snap, ang tunog ay direktang nagputol dito. Ano ba talagang klaseng halimaw ito? Dahil ang lakas ng pangil na iyon ay hindi kayang sirain kahit ang kanyang sonic boom. Nakapagpabali ito ng kamay ng isang pangalawang antas na zombie na walang gamit. Mabilis na lumitaw ang unang napatay, iyon ay ang asong ulo na zombie. Ang ilang mga kasapi ng grupo ay nagulat. Kahit na hindi pa rin nila naunawaan kung bakit ang mga zombie ay nag-aaway sa isa't isa. Pero para sa grupong ito, maaaring hindi ito masamang balita. Sa ngayon, hindi nakatuon ang atensyon ng mga zombie sa kanila. Maaari rin silang makabawi ng lakas. Ngunit hindi pa sila nakakabawi, isang malakas na tunog ang narinig. Nakatumba na rin ang isang bull-headed zombie. Hindi nagtagal, ang natitirang mga zombie ay bumagsak din. Pagkatapos, mabilis kong hinila ang isang malaking piraso ng karne mula sa pader ng karne at sinimulang lamunin ito. Naghilom na rin ang mga sugat sa katawan. Noong mga sandaling iyon, tumingin ako pabalik sa ilang mga tao na nagpapahinga. Gusto niyo rin bang subukan? Ilang tao ang nag-aatubiling tumango. Sa kanilang mga mata, ang aking pagganap kanina ay parang isang demonyo. Bigla silang nawala ng lakas ng loob na ipagpatuloy ang laban. Agad na nagpatuloy ang ilan sa mas malalim na bahagi, at habang naglalakad ako, lalo akong nakaramdam ng kakaiba. Ang pulang liwanag ay lalong naging kakaiba. Kung hindi dahil sa ilang laban, na nagdagdag ako ng mga attribute points, duda na ako na pumasok ako sa isang ilusyon. Muli akong humila ng piraso ng karne mula sa dingding ng karne at nagmamadaling kumagat. Matapos kumain ng daan-daang kilo ng karne, napagtanto kong wala akong pakiramdam ng kabus. Sa halip, mas nagugutom pa ako. Biglang may narinig akong malalim na boses ng lalaki. Halika, pagsamahin natin ang ating mga sarili. Ang boses na ito ay tila may taong bumubulong sa aking tainga. Dala ang matinding pang-udyo. Sa isang iglap, lalo akong nalito kaya't pinabilis ko ang aking mga hakbang habang kumakain at naglalakad. Walang tigil. Mabilis kong napansin na ang liwanag sa paligid ay unti-unting humihina. Parang naglalakad ako sa impyerno. Ang mga bulong sa aking tainga ay lumalakas at patuloy na sumusubok na akitin ako. Tuwing ganito, nagiging matigas ako sa sarili ko. Pinipilit kong manatiling gising pero sa huli, nakatulog pa rin ako. Nang magising ako, napansin kong ang aking katawan ay nakatali. Mahigpit na nakabalot. Sinubukan kong bumangon pero napagtanto kong wala akong lakas. Nagsimula akong magpabalik-tanaw sa mga oras na ako'y tumatakbo. Habang tumatakbo, bigla na lang akong nawalan ng malay. Sandali, parang may nakatagpo akong isang zombie sa daan. Bumalik tayo sa isang oras na ang nakalipas. Ito ay isang lugar na kasing laki ng isang football field. Sa gitna ay may isang rektangular na lawa ng dugo na kasing laki ng isang swimming pool. Sa loob ng lawa ng dugo ay may isang uri ng zombie na walang mukha na nakaupo.
Ngunit ang buong katawan niya ay puro laman, walang balat at walang mga tampok sa mukha. May isang tubo na kasing laki ng bibig ng mangkok na nakakonekta sa dugo. Ang mga basurang ito ay hindi man lang kayang gawin ang kahit na anong maliit na bagay, mukhang kailangan ko pang makialam. Mabilis siyang lumitaw sa aking harapan. Isang napakalakas na alon ng espiritu ang dumating. Sa sandaling nagkatinginan kami. Walang salitang lumabas, tumingin lang ako sa kanya. Agad na nagdilim ang kanyang mga mata at dinala ako ng kanyang mga tentacle. Sandali lang, muling hinahanap niya yung 4 na tao at ginaya niya ang paraan nila. Sa oras na yun, pagkatapos ng walang resulta na pakikibaka, sumimangot ako at kumagat. Di nagtagal, nakagat ko ang isang malaking bahagi ng mga tentakulo sa harap ko. Ang walang mukha na zombie ay nagsalita ng malamig sa 4 na tao. Magpasakop kayo sa akin, ibibigay ko sa inyo ang walang kamatayang buhay. Ang enerhiya sa buong katawan niya at ang lakas ng kanyang espiritu ay malayo sa 2 antas ng zombie. Sa isang sulyap lang, nawala na sila ng laban. Sila ay tiyak na kahit nasa kanilang pinakamataas na estado, hindi kailanman magiging katapat ng kabilang panig. Talaga bang ito ang makakaya nating labanan? Si Zhang Hong ay nanatiling kalmado. Alam niyang sa oras na ito, ang pag-aalala ay walang silbi. Mas mabuti pang subukan niyang linawin ang ilang bagay bago mamatay. Bakit mo kami dinala rito? May limitasyon ba ang iyong kakayahan? Ang walang mukhang zombie ay bahagyang nabwisit, ngunit nagtiis at nagsalita pa ng kaunti. Nais kong alipinin ang inyong mga kaluluwa, ngunit hindi ko rin inirerekomenda na magdagdag ng ilang mga papet. Huling tanong, handa ba kayong sumuko sa akin? Ngumiti ang miyembro ng grupo. Sumuko, wag mo nang isipin yan, kung gusto mong pumatay, gawin mo na. Kung kumurap ako, itinuturing ko ng talo ako. Malinaw na naiinis ang walang mukhang zombie, at ang kanyang espiritual na alon ay bahagyang lumakas. Magandang kaya't mamatay na kayong lahat. Sa susunod na segundo, sabay-sabay na napalibutan ng mga laman na tentacle ang 4. Hinuhubog bilang karne ng uod na nakasabit, dahan-dahang hinihila ng mga tentacle. Sa pagkakataong iyon, narinig ng walang mukha na multo ang maliliit na tunog ng pagkain. Bigla siyang napalingon sa isang uod na mga 2 metro ang laki. Yun ang kakaibang zombie na pangalawang antas. At nung nakawala na ako mula sa uod, nadumihan ko ng di sinasadya ang isang kagat ng pulang likido. Nadagdagan ang 3 katangian ko ng sabay-sabay. Kahit kumain ako ng napakaraming karne kanina, walang nangyari. Ngayon, epektibo na ba ang mga pulang ito? At saka, hindi basta-basta amoy ang amoy nitong bagay na ito. Tumitig ako sa gitna ng dugo na walang mukha na zombie. Pakiramdam ko ay nakikipag-ugnayan siya sa akin sa mata, kahit walang facial features ang walang mukha na zombie. Kaya hindi rin ako masyadong sigurado. Pare, maraming magagandang bagay dito, hindi ka ba mag-aalala kung uminom ako ng kaunti? Ang walang mukha na zombie ay medyo nagulat na tinitingnan ako. Nakawala ka nga, mas lalo akong interesado sa'yo. Kung sasali ka sa aking hukbo, maibibigay ko sa iyo ang immortalidad. At gagawin kitang pinuno ng hukbo. Isang di maipaliwanag na tukso. Na kumalat kasabay ng mga salita ng walang mukhang patay. Na may kasamang panggagambala sa isipan, tila bumulong ng direkta sa aking isip. Tanggapin mo, makuha ang walang kamatayang kapangyarihan at maging tagapanginoon ng iyong lahi. Inalog ko. Kaysa sa mga pangako na tila walang katotohanan. Yung pond na ito ay naglalabas ng nakakagutom na amoy. Pulang inumin talaga ang dami. Lider ng hukbo, tinukso ko ang aking mga labi. Kahit na hindi makapag-express ng masalimuot ang mga kalamnan ng mukha ng mga zombie. Parang ang ganda pakinggan pero bago ko pa sabihin. Biglang sumugod ang katawan ko na parang bala papunta sa dugo. Tiyak ang target, uminom muna ng todo bago mag-isip. Nangamatay ka, ang walang mukha na zombie ay nagalit, hindi niya pa naranasan ang ganitong kawalang galang. Maging ang mga individual na naglakas loob na agawin ang kanyang pinagmumulan ng kapangyarihan sa harap niya. Ang buong espasyo sa loob ng karne ay nanginginig. Napakaraming makakapal na mga karne na mga pang-ugnay ay nagmamadali mula sa lahat ng direksyon. Hinaharangan ang lahat ng aking daan. May ilan pang mga matutulis na parang sibat na mga pang-ugnay na tuwid na tumusok sa aking likod. Habang nararamdaman ang malupit na hangin na umaabot mula sa likuran, hindi ko pinabagal ang aking takbo. Sa halip, pinilit kong lumiko sa hangin.
Tumpak na nahawakan ng aking mga kamay ang dalawang tumutusok na pang-ugnay. Gamit ang puwersa, mabilis kong inihampas ito sa mga umaagos na mga tentacles sa gilid. Plok, ilang malalakas na tunog, nagkakagulo ang mga tentacles, pumutok ang mabahong likido. Naitulak din ako ng puwersa pabalik, mas malapit sa gilid ng dugong lawa. Walang pag-aalinlangan, bumaligtad ako sa lupa. Iwasan ang isa pang hampas at diretsong tumalon sa tabi ng dugong lawa at nagpasagad sa pag-inom. Minsan ka pang nangahas na magnakaw ng pinagmulan. Ang espiritual na alon ng walang mukha na zombie ay nagbago dahil sa galit. Ang buong dugong lawa ay umuusok. Nagtipon siya ng ilang nakakatakot na braso na parang higanting ahas, na may puwersang kayang durugin ang lahat at pinalibutan ako. Ngayon na. Sa wakas, ang enerhiya sa aking katawan ay lumampas sa kritikal na punto. Isang mas malakas na puwersa kaysa dati ang sumabog. Sumigaw ako ng malakas at hindi umatras kundi sumulong. Ang aking mga kamao ay naglabas ng isang matibay na liwanag ng abo at aktibong humarap. Nagbanggaan ang mga kamao at naglabas ng malalim na tunog na parang kulog. Bawat suntok ko ay may malaking lakas na bumubuhos, pinapadugo ang mga higanting braso na aking tinamaan. Ngunit mas marami pang mga higanting braso ang humahawak sa akin, sinusubukang hilahin ako sa kailaliman ng dagat ng dugo. Ang katawan ng walang mukhang zombie ay dahan-dahang tumayo. Ang ulo na walang mga tampok ay nakatingin sa akin. Isang mas malakas na daluyong ng mental na atake ang dumating na parang tsunami. Sinusubukan nitong durugin ang aking kamalayan ng direkta. Ang aking ulo ay sumakit, ngunit ang aking espiritual na kakayahan ay biglang tumaas. Napakataas ng aking resistensya. Matinding kagatin ang dila para mapanatiling gising sa sakit. Habang pinapalo ko ang mga pang-ugoy na nakabalot sa akin, tinutok ko ang aking tingin sa katawan ng walang mukhang patay. Tinamaan ako ng dalawang malakas na suntok, lumubog ang dibdib at umagos ang itim na dugo sa aking bibig. Ngunit sa lakas na ito, parang isang pako akong tumilapon patungo sa katawan ng walang mukhang patay. Lahat ng mga pang-ugoy at malalaking braso ay nagalit at umatake muli. Naiwan sa akin ang mga sugat na kita ang buto. Ngunit sa aking mga mata, tanging ang tubo na iyon ang nakita ko, putulin mo ito. Isang kamay na puno ng lakas ang nagbigay ng isang matinding hampas. Ang kulay abong liwanag ay sumiklab at naging isang matalim na arko. Malakas itong tumama sa makapal na tubo. Isang nakakabinging tunog ng pagkapunit ang umabot sa aming mga tainga, at ang tubo ay naputol. Ang madilim na pulang malabnaw na likido ay sumabog na parang fountain. Ang walang mukhang bangkay ay sumigaw ng matindi na parang sumabog sa aming isipan. Iyon ay ang espiritual na sigaw ng walang mukhang bangkay na pinagsama ang matinding sakit at galit. Ang buong bundok ng karne ay nagsimulang mag-vibrate ng matindi, sumabog, ang lawa ng dugo ay kumulo at bumaliktad. Yung mga pinalilibutan ng mga tao na parang mga kokoo ng karne ay unti-unting pumutok. Ang mismong katawan ng walang ulo na multo ay parang lumalabas ang hangin, mabilis na nanghihina. Kinuha ko ang apat na nagising pa na nasa lupa, na nasa katinuan pa. Diretso akong tumakbo papunta sa pinakalapit na butas nang hindi tumitingin pa sa likod. Pagkalipas ng ilang araw, isang malaking fitness center sa gilid ng lungsod na nilinis ng husto, parang ligtas na ligtas. Sa loob nito, nandyan na si Shen Tongtong, na parang 10 taong gulang na nakatali ang dalawang maliit na panyo sa buhok. Nakasakay sa likod ng isang zombie na mas naging maamo na. Masaya nitong tinatakbo papunta sa akin. Papa, itaas mo. Si Su Jinhe na nakasuot ng apron ay sumilip mula sa pinaganda niyang kusina. Nakahawak pa rin ng sandok. Muling nakakita si Amy, zombie ng bagong mga dilata sa kanyang imbakan. Mas maganda na ang kulay niya, wala nang takot sa mata, mas kalmado na. Tumingin ako sa labas mula sa bintana, nakikita ko ang kalagayan sa labas na magulo. Ngunit may nakatagong buhay ang mga guho ng lungsod. Hinawakan ko ang aking kamao at naramdaman ang umaagos na lakas sa aking katawan. Marami pang kulang na attribute points para sa susunod na antas sa system panel. Ngunit hindi ako nagmamadali, mahaba pa ang panahon, patuloy ang pagsasanay. Iron Pilyar, sumigaw ako pabalik. Agad na lumingon si Iron Pilyar na nag-aangat ng mga bakal na panel. Ang kanyang maputlang mga mata ay nakatingin sa akin, habang naglalabas ng mga tunog mula sa kanyang lalamunan. Matapos ang ilang sandali, matapos ang pagsasanay, dadalhin ko sila para mag-inspeksyon sa silangang kalye. Tradisyon na, linisin lang ang mga banta. Ang iba, hayaan na lang sila.
Umiti ako at lumingon papunta sa piraso ng barbel na pinanatili namin. Ganito nagsisimula ang bagong buhay, sa tunog ng metal na nagkikiskisan habang nagbubuha. Unti-unting nagbubukas ito. At marahil, ang lungsod na ito ay magdadala sa isang zombie na pinuno na mahilig magbuhat sa isang hindi inaasahang kinabukasan.